Good morning. Yes. Good morning po lahat. Mabuti na makasama ko kayong lahat ngayong araw. Umaasa ako na masayang makahandog kayo ng papuri sa Diyos at makikinig ng mabuti sa Kanyang salita upang makatanggap kayo ng mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos. Okay, ngayon tumayo nating lahat ang maghandog ng papuri sa Diyos. Keep singing, we keep praising, we won't stop giving all we got. 'Cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever. You are God, and we lift you up. We'll keep singing, we keep praising, we won't stop giving all we got. 'Cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Boundless love, light before the sun. Your glory, eternal, never stops giving all you got. Creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. 'Cause nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. You up, up, up. We're giving you our love, love, love for everything you've done, done, done. Oh,
We give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you all love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Let's go. To you, let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. Amen. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it up. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, where I can feel the change, as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up to the sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Our praise goes up, your rain comes down. 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 We shout our praise, we celebrate. King of glory, answer in. You are rising on our praise. Oh, oh, turn it up, oh yeah. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise.
Amen. Let's clap. 1, 2, That is bread. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is bread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley. Praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when doubting. I praise when outnumbered. Praise when surrounded. His praise is the waters my enemies drown. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is the weapon, it's more than style. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Amen.
kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang mga tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitan ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang mga tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Kredo ng Apostol. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang universal, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
Amen. Let's bow our head and feel the presence of the Lord. Ama namin na nasa langit, sana po ay lagi niyo po kaming gawain araw-araw at patawarin niyo po kami sa aming mga nagiging kasalanan. Sa ngalan ng iyong anak na si Kristo. Amen. shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory is the highest place. What can separate me now? At the cross above my knee, where your blood was shed for me. There's no greater than love.
shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your is the highest place. What can separate me now? At the cross above my knee, where your blood was shed for me, there's no greater than love this. You have overcome the grave. Your glory is the highest place. What can separate me now? You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. Good morning po sa lahat. Gusto ko lang pong i-share na nagpapasalamat po ako dahil araw-araw nakaka-survive po kami. Kahit minsan walang-wala na talaga, pero naniniwala ako dun sa salitang God will provide. Hindi lang po pera yung dapat natin ipagpasalamat, kundi yung buhay na meron tayo. Yung gigising tayo ng umaga at yung magsisimba tayo na sama-sama. Gusto ko lang din i-share yung Bible verse na Psalms 86 verse 15. When you feel like giving up, remember that God won't give up on you. Galatians chapter 6 verse 1 to 2. Hikayatin ng may pagmamahal. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng may naon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Ang lipunan na yun ay napabago ng napakabilis. Sa mga araw na ito, lupang interesado ang mga tao sa AI at mga robot. Kahit na yun, marahil may mga estudyante sa atin na gumagamit ng AI para sa kanilang taktang aralin o pag-aaral. Hasta ilang taon, maaari tayong makikita ng mga robot na ibinebenta na parang mga kotse. Habang umuunlad ang teknolohiya, nagbabago rin ang paraan ng pamumuhay ng mga tao. Nakikita natin ito na yun sa kung paano ang pagbuo ng mga smartphone ay malaking binawasan ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga kaibigan at kapitbahay. Kaya maaring mag-alala tayo tungkol sa
kung anong klase ng mundo ang titirihan natin o ng aming mga anak. Ngunit kaano man magbago ang mundo, may bagay na hindi dapat kalimutan ng mga tao. Kapag nagsama-sama ang dalawa o higit pang mga tao, may responsibilidad silang makawanggawa ang magmahalan. Kayumpaman, sa panahong ito, ang kumpletong kabalitaran na pangyayari ay nangyayari na. Kapag nagsama ang dalawang tao, sa halip na magmahalan, mas ugaling magpanira ang magpatikos sa isa at isa. Ang nakalulungkot ay nakikita natin ang parehong pangyayari kaysa loob ng mga simbahan kung saan nagsasama-sama ang mga naniniwala sa Diyos. Totoo na habang namumuhay sa pananampalataya, madalas tayong nasaktan sa aming mga puso dahil sa pakikipagkapa. Sa halip na magmahalan at magkaunawaan kaysa malilin na bagay, kalit at walang tiwala ang mga tao sa isa at isa, lumilikha ng alitan ng inggit at nakakasakit sa isa at isa. Kung minsan ay nagiging dahilan para umalis ang mga tao sa simbahan. Hindi lang mga simbahan na yun, kundi pati na rin ang simbahan ng Galacia na nabanggit sa Biblia ay pareho. Sa mga miyembro ng simbahan ng Galacia, may mga taong mahina sa laman at lumihis sa landas ng pananampalataya na gumawa ng mga kamalian. Noon sa halip na yakapin at maintindihan ang mga may mahinang pananampalataya, tinanong, pinuna at tinapakan panila. Bilang resulta, malalim na sukat ang napuo sa mga puso ng mga tao. Ang matataas na pader ng galit at walang tiwala ang naitayo. Ang apostol na si Pablo na nakita ang nakahihinayang na kalagayan ng simbahan ng Galacia na puno ng galit at walang tiwala, ay taimtim na nagpayo sa kanila. Mga kapatid, kung may nahuhuli sa kasalanan, kayong nabubuhay sa Espiritu ay dapat magpapalik sa taong iyon ng malumanay. Ngunit pantayan ninyo ang inyong sarili, baka kayo rin ay matukso. Para gawing mas simple ang talatang ito, nangangahulugan itong magpakita ng biyaya na may malumanay na puso na natural tulad ng paghinga, na may malumanay na pusong may buhay, pusong kasama ang Espiritu Santo. Nangangahulugan itong huwag magpakita ng galit at walang tiwala. Huwag magkaroon ng matigas na puso. Huwag kumilos na may pekeng walang buhay na puso, kundi yakapin ang iba na may malambot at mainit na puso. Nangangahulugan ito na kahit may mga tao sa komunidad o sa buhay na nakakasakit sa aming puso, dapat tayong maging mga taong makakaintindi at makakayakap sa iba na may mainit, malambot na puso, malumanay na espiritu at tapat na puso. Sa Juan chapter 8, nakikita natin ang mga Pariseo, ang mga eskripa na nagdala sa babae na nahuli sa
pangangarunya kay Jesus. Tinanong nila si Jesus na parang umaakusa, Guro, sinasabi ng batas ni Moises na ang babaeng nahuli sa pangangarunya ay dapat patuin hanggang mamatay. Ano ang sasabihin mo? Sinabi ni Jesus, sinuman sa inyo na walang kasalanan ay siyang unang magbato ng bato sa kanya. Malinaw ang ibig sabihin ni Jesus. Kayong umaakusa sa kanya ng kasalanan ay mga makasalanan din. Ngunit ang tanging pagkakaiba ay hindi nabubunyag ang inyong mga kasalanan habang nabubunyag ang kasalanan ng babaeng ito. Sa paningin ni Jesus, pareho silang mga makasalanan, ngunit sinusubukan nilang patayin lamang ang babae na ang problema ay lantarang nabunyag. Sa huli, lahat ng mga tao ay umalis at sinabi ni Jesus sa babae, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka nayon at iwanan mo ang inyong buhay ng kasalanan. Tayo ring naniniwala at sumusunod kay Jesus ay dapat ting magkaroon ng malumanay na kalikasan ni Jesus. First Pedro chapter 5 verse 5 to 6 ay nagsasabi, kayong lahat magsuot kayo ng kababaang loob sa isa at isa, sapagkat tinututulan ng Diyos ang mga palalo, ngunit pinalabangan ang mga magpakumbaba kayo sa makatuwid sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo'y kanyang itaas sa taktang panahon. Ang mga espiritual na mananampalataya na naniniwala at sumusunod kay Hesukristo ay dapat magkaroon ng malumanay ang mapagkumbabang ugali ni Jesus. Kahit saktan tayo ng ibang mga tao ang maging masakit sa aming mga puso, umaasa ako na hindi tayo magkakaroon ng mapagmatigas na mga puso tulad ng mga Pariseo, ang mga eskripa, kundi maging mga malumanay na tao na makakayakap sa iba na may mainit at malambot na mga puso, tulad ng aming Panginoon. Sa pamamagitan ng teksto na iyon, pinapayo tayo ng apostol na si Pablo na ipabalik ang mga taong nakakamali. Kaya may mga taong nakakamali at gumagawa ng mali, huwag silang hatulan at hamakin. Sa halip, tulungan ng mabuti ang mga ganitong tao upang maging normal na mga tao. Ihanda sila upang ganap na may baling muli. Kaysa mga taong nakasakit sa aming puso, dapat tayong maging mga taong sumusubong na maintindihan bakit kanyan ang ginawa ng taong ito. Ang makakaibalik at makakapagtayo sa kanila sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga pasanin. Kapag ginagawa natin ito, tinitingnan tayo ng Diyos ng may kasiyahan at nagbibigay ng biyaya sa atin. Nagbibigay ang apostol na si Pablo ng mga tiyak na paraan habang nagsasabi, pasanin ninyo ang mga pasanin ng isa at isa, at sa ganitong paraan ninyo matutugunan ang batas ni Kristo.
Kapag pinapasa natin ang mga pasanin ng isa at isa, makikita natin ang mundong nais ng Diyos. Paano minahal tayo ng Diyos? Hindi siya umupo ng tahimik sa langit na tumitingin sa atin ng may pagmamahal. Bumaba ang Diyos sa mundong ito sa parehong laman at katawan tulad natin. At personal niyang pinasa ng hindi matitiis na pasanin ng krus. Sa makatuwid, dapatin nating malaman kung paano magpahagi ng pasanin ng pagdurusa ng isa at isa sa mga mananampalataya. Sa pamamagitan nito, may babaling natin ang aming mga nasugatang at natutumbang mga kapatid. Pinasan ni Jesus ang lahat ng aming mga kasalanan at pinasa ng mabigat na pasanin ng krus. Kung gayon, tayo ring mga espiritual na mananampalataya na naniniwala at sumusunod kay Jesus ay dapat ding sumunod sa halimbawa ni Jesus. Ang maging mga mananampalatayang nakakaalam kung paano magbahagi ng mga pasanin ng aming mga kapatid. Umaasa ako na kayo ay maging mga malumanay na mananampalataya na makakaibalik sa kanila sa pamamagitan ng salita ng Diyos at panalangin. Gayon din, pinapayo tayo ng apostol na si Pablo na suriin natin ang aming sarili ang mag-ingat baka tayo rin ay mahulog sa tukso. Sa loob ng mga salitang ito, tinuturuan niyan tayo tungkol sa dalawang maling pag-uugali na dapat nating bantayan. Una, huwag mamuhay na nakulong sa pagkakalinang. Ano ang mali sa mga pariseo, ang mga eskripa na sinubukan ng batuin ang babaeng nakikiyapid? Nalinang sila sa pag-iisip na mga matuwid silang tao na walang anumang kasalanan. Tungkol sa mga ganitong tao, sinasabi ng apostol na si Pablo, kung ang sinuman ay nag-iisip na siya ay may halaga kayong walang naman, dililinang niya ang kanyang sarili. Ang ganitong tao ay dililang ang kanyang sarili. Tayo ay lahat ay pantay na mga makasalanan sa harap ng Diyos. Walang isang taong hindi makasalanan. Sa makatuwid, sa fundamental ay walang tayo kwalifikasyon na hatulan na patikusin ang aming mga pamilya at kapitbahay. At hindi tayo magmapagmataas tungkol sa aming sarili. Dapat nating isaalang-alang na ang iba ay mas mabuti kaysa sa amin. Ngunit kapag hinahatulan at pinapatikos ko ang iba, ito ay dahil sa kapalaluan na nag-iisip na ako ay mas matias kaysa sa iba. Ang taong nakatunglas sa biyaya ng Diyos ay siyang namumuhay na nararamdaman ang kanyang sariling kakulangan. Hindi sila nang mamapagmataas o nagiging palalo. Kayumpaman, ang taong hindi nakatunglas sa biyaya ng Diyos ay nag-iisip na nakamit nila ang mga bagay sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas sa sinusubukan nilang itaguyod ang kanilang sarili.
ang taong nakakaalam ng kanyang sariling kakulangan ay hindi madaling manira sa iba. Gayunpaman, ang mga taong nakulong sa kanilang pakiramdam ng pagkamataas ay madaling humatol sa iba. Hindi tayo dapat magiging mga taong nilinalinang ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkakahulog sa sariling pagkakalinang. Kaya pinapayo tayo ng apostol na si Pablo. Bantayan ninyo ang inyong sarili, baka kayo rin ay matukso. Mag-ingat, baka kayo rin ay mahulog sa tukso. May isang maling pag-iisip na laganap sa aming lapunan. Ito ang maling pag-iisip na ginagawa ng lahat. Kaya ano ang mali kong gagawin ko rin? Sinasabi sa atin ng Diyos na yun na mamuhay ng bukod na buhay na naiiba sa mundo. Ito ang kalooban ng Diyos. Gaano man kumilos ang iba, sa amin man lamang mga espiritual na tao ay dapat tumayo ng tuwid ang maglakad sa tamang landas. Siyempre, maaaring may sakit, hirap ang mga pagkakaabala. Ngunit ito ang mga krus na dapat pasanin ng mga Kristiyano. Bawat isa sa amin ay may mga responsibilidad na ibinibigay sa amin. Sa amin man lamang mga tao ng pananampalataya ay dapat maging mga taong makakabata ng pasaning ibinigay sa amin. Ang krus na ibinigay sa akin. Kung minsan sa buhay ay kailangan natin ng mga panahon ng pagtitiis na may mga luha at pawis. Gayunpaman, kung magbabahagi tayong lahat ng sakit, maaari tayong magiging mga nakaka-impluwensyang simbahan at mga mananampalataya sa mundo. Tulad ng ginawa ni Jesus sa krus, tayo ring mga espiritual na tao ay dapat ding makapagpasan sa mga responsibilidad na ibinigay sa amin. Ngayon tawagin ko ang mensahe sa pamamagitan ng mga salitang ipinayo sa amin ng apostol na si Pablo na yon. Umaasa ako na kayo ay mapabago sa bagong anyo kay Jesus. Umaasa ako na tayong lahat ay makakaroon ng mga malumanay na espiritu ang mag-alaga sa mga kapatid na nakapaligid sa amin. Pakialaga ninyo ang mga mananampalatayang maaaring may nasugatang mga puso na nahulog sa tukso o nangangailangan ng natatanging tulong. Laging isaalang-alang ang iba bilang mas mabuti kaysa sa inyong sarili at pakialaga ang mag-alaga sa mga pamilya at kapitbahay. Sa paligid ninyo na ang mga espiritu at katawan ay pagod na. Umaasa ako na ang mga magagandang supuling ng pangmamahal ay masigilan naming sumibol na lahat ng aming mga puso. Okay, manalangin tayo. Salamat sa Diyos, pagliliwanag sa amin sa pamamagitan ng inyong salita na yon. Pakitulungan ninyo kaming maunawang malinaw ang pangyayari ng nagpakumbaba si Jesus at nabitay sa krus
upang iligtas kami. Pakitulungan ninyo kaming huwang magiging palalo ang laging mamuhay ng mga kahangahangang buhay sa pananampalataya. Pakitulungan ninyo kaming mamuhay ng mga mahalagang buhay na tumutulong sa aming mga kapitbahay ang nakpabahagi ng Ebanghelyo. Tulungan ninyo kaming mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos ang mag-enjoy sa mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos. Lagi kaming nagpapasalamat at kami ay nanalangin sa pangalan ni Hesus Kristo na nakligtas sa amin. Amen. It's offering time. 거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오르리. 봄 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주를 보리라. 주님 안에 나 거하리. 준 영영 나 잠잠히 믿네. 거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오르리. 봄 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주를 보리라. 주를 보리라. 거친 파도 날 향해 와도
거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오르리 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주를 보리라 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 아멘. Okay. I pray for offering. Salamat sa Diyos, palaging papibigay sa amin ng lakas na mag-alay at makasama. Mangyaring ilapit ang aming mga puso sa iyo at tulungan kaming mapagtanto na nabubuhay kami sa lahat ng ibinigay mo sa amin. Ngayon, gagawin natin ang ating makakaya upang ialay ang ating handog sa ating amang Diyos. Mangyaring tanggapin ang handog na ito apapalain kami. Naniniwala kami na pupunin mo ang lahat ng kakulangan namin at nananalangin kami sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. And the benediction. Nawa ang biyaya ng ating Panginoon Hesu Kristo na nayon ay pinuno ng simbahan, ang sukutulang pag-ibig ng Diyos Ama at ang kapuspustan ng inspirasyon at panubay ng banal na Espiritu ay mapasa mga ulo ng mga miyembro ng simbahan ng Binna at kanilang pamilya mula nayon at pagpakakailaman. Pinagpapala kita sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen. Okay, let's say each other, ikaw anak ng Diyos. I bless you. Ikaw anak ng Diyos. I bless you. Okay, thank you. It's done.